Ay, magandang hapon no mga boss, mga kampik, mga kabunyog. Ay, salamat sa dumadagdag na subscriber no mga friend. Mga friend, si Attorney Enzo ha, o huwag niyo kakalimutan, bunyog. Meron ho tayong 24,022 na magit. Dadagdag pa yan. Sana ho, yung mga kamag-anak ho natin, maingganyo pa rin ho natin iboto yung bunyog, no? Para maski pa paano, 24,000, maging doble man lang o triple, di malaking tulong natin kay Attorney Enzo Recto, di ba? Eto, si Atty. Enzo na naman, makikipagkwento na naman tayo. Sunod-sunod ang talo ni Kibuloy sa mga motion sa kaso. O, pakinggan natin si Atty. Enzo. At mamaya magbibigay tayo ng ating opinion din. Kibuloy sa picture na yan ha. Galit na. Nagkakasakit na. Oh. Nagkakasakit na. Pneumonia daw. Ha? Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, lagang yung lahat ng karangyaan na dinaanan ni Kibuloy, yung lahat ng sarap ng buhay, yung lahat ng impluwensya, kapangyarihan na kanyang tinamasa sa matagal na panahon hanggang sa umabot sa punto na mayabang na si Kibuloy, ngayon wala na. Ha? Eric Soundtest, good morning. Froilan Sirafico, good morning. Ha? Sa mga viewers natin, good morning sa inyo. Yeah. Sa totoo lang, mga kabunyog, mga kababayan, ang malinaw talaga dito, walang forever. Kahit ikaw pa yung may-ari ng universe, walang forever. Ha? Mga kabunyog, mga kababayan? Ha? Oh. Alam niyo mga boss, dito sa nangyayari na ito sa Duterte na to, dito kay Kibuloy na to, dito nyo makikita talaga kung paano gumalaw. God moves in a very mysterious way, di ba? Sinong mag-aakala, no? Mga friend, sino mag-aakala na magkakaganito to? Hindi natinag si Kibulog. Ilang taon siyang namayagpag sa pagpapanggap na siya si appointed son of God. Hindi siya nagalaw ni Erap, ni Gloria, ni Pinoy. Hindi siya ginalaw ni Pinoy, Maski na hindi si Pinoy ang kinampanya niya, kundi si Gibo. Hindi siya ginalaw. Sino pa ba? Hindi rin siya ginalaw ni Tabaco. Lalong hindi siya gagalawin ni Digong, di ba? Si Digong yun ang kanyang amo sa totoo lang, no? Mga friend, sa akin palagay lang baka yun ang talagang amo niya, hindi Diyos na sinasabi niya. Hindi. Sino mag-aakala, mga friend? Sarap ng buhay niya sa kaharian ng kaharian ng Duterte. Pagtayo sa mga prayer mountain, kingdom, at kung ano pa. Ngayon, eto siya. No? Yan ang kanyang inabot. Kung kailan, yung hindi niya inaasahan na mangyayari sa kanya, sa administrasyon ng sinasabi niyang kaibigan niya, no? Si Bongbong Marcos. Di ba? Ngayon, eto. Tuloy natin to. Iba gumalaw ang kamay ng Panginoon. Wala, maski harangin mo. Ito ilang presidente na mayagpag to si kamote nito, no? Oo. At talagang nilalapitan ito. Ang akala nila milyon-milyon nga ang dalang boto. Yung pala, sabi ni Arlene Stone. At saka ni General Marbil, 8,000 lang yata miyembro. Mukhang MPA pa tuloy. So ito mga kabunyog, ang malinaw dito, sabi ni Attorney Israelito Torion, inuubo, nagkakasakit ng parang pneumonia itong si Kibuloy dahil hindi raw talaga sanay doon sa kanyang sitwasyon ngayon. Ikaw nga naman, ikaw nga naman. Dati okay na sana na doon siya sa Camp Crame, Sulo niya yung kwarto doon. Sino namang gago? Talaga mo ito si Toro, no? Maski sinong tao na nakalalaya, ikulong mo, maninibago. Gunggong din talaga kung minsan itong mga ganito, no? Hindi raw sanay hindi naninibago daw si Kibulog sa kanyang kinalalagyan ngayon. Maski na sinong gago, maski squatter, ikulong mo, maninibago.
Ang katangahan niya. Ano ba yan? Maski sino? Oh. Diyos ko, ano ba itong mga to? Ewan. To si Toron. Si Toron yun. Huwag ko kung ang pinagsasabihin nito eh, no? Tuloy. Sulo niya ang kwarto, hindi siksikan, may sariling CR. Ay dito, hindi. Dito, hindi. Kasama niya sa kulungan yung ibang mga preso. Kung ano yung rangya ng buhay niya dati, ito ngayon, kaya sabi ni Torion, hindi siya sanay sa kanyang ano ngayon, sa kanyang kalagayan ngayon. Ngayon, Gago rin eh, no? Doon nakita in-interview na ito, nangingibago raw yung kanyang si Kibuloy dahil nga yun, dati raw siyang nasanay sa malangyang hangin sa kanyang prayer mountain at may sabi na at nakakakita siya ng mga magagandang ibon. Oo. Maraming request. Oo, tuloy natin. ngayon, ano bang mga motions? Maraming mga motions. Ang ibig sabihin ng motion, mga hinihiling sa korte. May maraming mga hinihiling sa korte ang mga abogado ni Kibuloy, lahat naman denied. Lahat denied. Halimbawa, ang unang gusto ni Kibuloy, hospital arrest na lang. Parang katulad kay GMA. Di ba si GMA, nung ma-aresto siya dahil doon sa kaso niya, non-bailable yung kaso na yon, ang ginawa ni GMA, nag-hospital arrest doon sa veterans. Wala. Pinagbigyan si GMA. Pinagbigyan. Siyempre, dahil dati naman siyang presidente. Pangalawa, konsiderasyon ng korte. Kasi nga, dating presidente. Bagamat ang ni GMA na may sakit siya sa kanyang yung kanyang liig, di ba? Kaya nga may neck brace Yun ang sabi ni GMA. Ganon din noon si Erap, di ba? Hospital arrest din yata si Erap, Hospital arrest din noong nililiti sa kaso niyang plunder. Itong si Kibuloy, Kaya ako minsan mga kabunyog, mga kakamping, napakasarap talaga maging politiko, no? Plunder na ang kaso mo. Pwede ka pang hospital arrest. Pagbibigyan ka ng korte dahil ikaw ay dating naging presidente. May gulay, eto si Kibuloy, at sabihin Ano man kailangan ni Kibuloy, attorney? nagpipilit din sana na mag-hospital arrest din daw. Ay akala niya naman sikat siya. Akala niya naman pareho ang stature niya kay GMA at saka kay Erap. Hindi, attorney. Hindi yun. Ang alam niya, mas pagbibigyan siguro siya ng korte dahil siya appointed son of God. Pakinagyan. Gago talaga Walang yain mong Diyos. Nagpanggap ka. Ginamit mo siya. No? Ngayon, yan ang inaabot mo. Napuno na no? Pero yung Comelec, mukhang takot pa rin kay Kibuloy yung Comelec. Dahil pinatakbo siya bilang senador. Tagiragyan. Lord. Hindi naman ganon. Lumaki naman ang ulo niya. Bakit naman pagbibigyan siya ng ganong konsiderasyon? Hindi naman sa kanya ibibigay yun. Sila Jinggoy noon, saka sila Enrile at saka si Revilla, yun, nakulong din yan doon sa Krame. Kasi mga senador naman yun. Itong si Kibuloy, naman at magmo-motion siya ng hospital. Kita mo, sarap ng buhay talaga ng politiko, no? Maski magnakaw ka na magnakaw, nirirespeto ka pa rin ng korte. Ganun ba yun? Hospital arrest. Bakit naman siya magiging special ang treatment, di ba? Talagang, ito naman kampo ni Kibuloy, akala naman nila, bakit special ba si Kibuloy? Di ba? So wala. Special nga siya, ang alam niya nga siya nga appointed son of God. Ba't di mo tawagin kung sino yung nag-appoint sa'yo? Tangaw. Tangaw talaga ito. Kulang na lang, humiling si Kibuloy ng chipay para hindi siya magkasakit Kibuloy na ito, gago. Hindi pinagbigyan yung motion niya na hospital arrest. Hindi, ang gusto pa nga nila, transfer sa Davao.
Doon na lang daw dinggin ang kaso sa Davao kasi nandun daw yung kanilang mga testigo. Eh bakit naman Yun nga kaherian. Yan yung kaso nito ni Amanda. Dinismiss nga sa Davao yan eh. Oh. Pinail sa ano, nakakita ng probable cause. Kaya galit na galit si Kibuloy. Dismiss na yan eh. Galit na galit sa Department of Justice. Oo, dahil binuhay daw yung dismiss na kaso. Patay na raw, nabuhay pa. Kaya galit na galit ito. Tignan mo kung gumalaw ang kamay ng Panginoon, di ba? Oo, tuloy. naman siya didinggin sa Davao? Dati na ngang sa Davao yan. Hiniling ng prosecution, ilipat sa Manila. Tapos ngayon, hihilingin nila, ibalik na naman sa Davao. Wala. So, ang dami ng motion, ano? Ang dami ng motions. Ibalik sa Davao, hindi pinagbigyan. Hospital arrest na lang daw, hindi pinagbigyan. Oh, ngayon naman, ano naman ang motion? Hinihiling nilang interviewin daw si Kibuloy. Interviewin ng media. Kasi kandidato siya, so dapat ma-interview siya. Wala. Hindi rin pinagbigyan ng korte. Hindi rin pinagbigyan ng korte. Tapos ngayon naman, may Pero pinagbigyan ng Comelec, attorney. Oh, di ba? sakit daw si Kibuloy. May sakit. Ngayon, ang ginawa mga kabunyog, mga kababayan, una, dinala sa Rizal Medical Center yata yun, public. Pagkatapos, linipat sa private hospital. Ay, nagalit ang korte. Sabi ng korte, hindi pwede yan. Hindi nyo pwedeng ilipat yan galing sa public hospital, ililipat nyo sa private na walang order ang korte. Pinabalik ngayon sa public hospital. Diba? Oh, yun mga kabunyog, mga kababayan ang nangyari. May sakit daw si Kibuloy, malala daw ang sakit, kaya dinala sa Teka, attorney. Sabi ni attorney rito, nagkatapalan ng pera doon sa gwardiya ni Kibuloy. Kaya pumayag yung mga, di kaya dapat may managot dito, na walang order yung korte, pumayag yung bantay ni Kibuloy. Siguradong may bantay si Kibuloy. Di ba mga friend? Oh. Bakit pumayag yung bantay ni Kibuloy na ilipat sa private, galing sa public hospital? Di ba? Dapat managot dyan. Sa Rizal Medical Center ba yun? Public hospital yun eh. Pero, ang ginawa ng mga abogado ni Kibuloy, dinala sa private. Ay nagalit ang korte, mga kabunyog. Nagnalit ang korte. Sabi ng korte, wag niyong itatransfer yan sa private na wala namang order ang korte. Balik sa public hospital. O yun, binalik sa public hospital. Yan. Kaya lahat ng mga ngayon ni Kibuloy denied. Denied. Ngayon, ang motion nila ngayon na dinidinig, yung petition for bail. Yan. Humihiling si Kibuloy na pagbigyan siyang makapagpiyansa. Putik yan. Yun ang hindi pa nadidesisyonan. Alam niyo mga kabunyog, yung nagkaso kay Kibuloy, si alias Amanda, cross-examine kahapon. Cross-examine. Ang ibig sabihin ng cross-examine, itong si Torrio na abogado ni Kibuloy, binisa. Kasi dapat patunayan ni Amanda na totoo ang kanyang sinasabi. Na hindi siya nagsisinungaling. Kasi pagdating doon sa Senado, ang akusasyon kay alias Amanda, na kinakampihan daw ni Senadora Risa si alias Amanda. Kaya daw malakas ang loob ni alias Amanda kasi nandun sa Senado. Ngayon, pagdating dun sa korte, present kahapon si alias Amanda. Cross-examination. Ang ibig sabihin ng cross-examination, kumbaga si Torion, question siya dun sa korte. Magaling din si alias Amanda. Kasi kahit Sa totoo naman, mga friend, pag totoo sasabihin mo hindi maski sino cross-examine sa'yo, isa lang ang sasabihin mo. Maski pa kung sinong pinakamagagaling na dyan. Hindi magbabago Pero kung magsisinungaling ka, yun, kagaya to, si Kibulog. Hanggang ngayon, ewan ko paano to. Hanggang ngayon, pinipilit pa rin niya sa appointed son of God, ganon. Magulo na talagang gumalaw na kami ng Panginoon, hindi na yan maaawat. Maski yung ICC, malamang ibigay yan. Si Halimaw, itong si Digong. Kahit siya lang halos ang tumayong testigo doon. Siya ang tumayong testigo doon. Pero solo niyang hinarap si Torion.
nagpailalim siya sa cross-examination. Ngayon, hindi sumipot si Kibuloy doon sa pagdinig. Sabi ni Torion, may sakit daw kasi si Kibuloy, dinala sa ospital. Umuubo daw, pneumonia. Pero pinapanood daw ni Kibuloy yung hearing kay Amanda. Sa totoo lang mga kabunyog, mga kababayan, kung talagang... Sa totoo lang mga friend, nung nagpumiyok yung Amanda sa Davao ho, ang gandang babae talaga, artistahin. Oo. Ngayon baka mas maganda pa siya ngayon kasi batang-bata nung nangyari ni Kibuloy nung nagreklamo yung Amanda eh. Baka mas maganda na ngayon, blooming na. Oo. Pero nung talagang maganda, dinismiss dun sa Davao. Oo, kawawa ka ako. Kinasuhan pa nga yung Amanda eh. Basta kinasuhan pa. Ano kinaso? Pagsisinungaling yata, parang libel o whatsoever. Oo. Kung talagang hindi totoo yung mga sinasabi ni Amanda, pupunta dun si Kibuloy. Siyempre. Diba? Kung totoong hindi totoo yung mga sinasabi ni Amanda, kung ako abogado, sasabihan ko ang kliyente ko. Sumipo tayo doon, pumunta tayo, ipakita natin doon sa testigo na nagsisinungaling siya. Pag nakita ka doon, matataranta yun kasi alam niyang nagsisinungaling siya. Diba? Hindi ganon. Si Kibuloy ang hindi sumipot. Kung palusot, may sakit daw. Diba? Hindi sumipot si Kibuloy sa cross-examination ni alias Amanda. Anong ibig sabihin yan? Kasi kung ikaw gusto mong patunayan na nagsisinungaling si alias Amanda, pupunta ka doon. Ipapakita mo sa kanya, nandito ako. Sige nga, sabihin mo dito sa korte. Nandito ako ngayon. Sabihin mo dito sa korte ang mga sinabi mo. Kasi nagsabi ka niyan sa Tsaka akala ko ba, Kibuloy, sabi mo sa korte ka sasagot. Hindi sa Kongreso o sa Senado. Kaya nung nandun ka sa Senado, puro I invoke my right for self-incrimination na naman pagsasabi mo. Sa korte ka mo sasagot. Ba't ngayon ayaw mo pumunta sa korte? Diba mga friend? Ang Kibuloy na ito, wala sa ayos talaga ito eh. Tuloy. Senado, dito sa korte, nandito ako. Sinong hindi sumipot? Si Kibuloy. Ang sabi ni Torion, may sakit daw kasi si Kibuloy. Inuubo. Ako rin, may ubo. Kaya hindi raw makakarating sa pagdinig ng kanyang kaso. Petition for bail yun eh. Kaya tinuloy yung cross-examination kay alias Amanda, wala si Kibuloy. Pero sa totoo lang, kung gusto ni Kibuloy na makalaya na siya, nakapagpiyansa, ipapakita niya sa judge na yung testigo na yan laban sa akin, nagsisinungaling yan, ito, nandito ako, tingnan nyo. Kasi kung nagsisinungaling si alias Amanda, kapag nandun si Kibuloy, matatakot siya, matataranta siya. Yan yung, susi yan sa mga hearing. Natural. Ipapakita mo sa judge na nagsisinungaling ito, tingnan nyo, parang kinakabahan. Kasi nandun si Kibuloy. Ngayon, sinong hindi sumipot? Si Kibuloy. Bakit hindi sumipot si Kibuloy? Malamang alam niya. Malamang alam niya na hindi niya kayang kutin si Amanda. Diba? Tsaka yung Amanda, humihingi ng katarungan sa ginawa sa kanyang pagkababae. Na yun nga, huwag kang mag-alala maski na kabayuhin kita, hindi ka dahil ako ang appointed son. Tayo ng kapituloy ka. At saka talagang, siguro pag nandun si Kibuloy, lalong magagalit si Amanda. Talagang sasabihin niya kung ano talaga yung Tuturo niya Di ba? Sa totoo lang, ito tingin ko dyan, hindi niya maharap sabi ni Hart Crochet, guilty si Kibuloy, kaya hindi niya maharap si alias Amanda. Oo nga, palusot lang yung kunwari, may sakit. Sa napaka-importanting hearing, i-cross-examine yung testigo laban sa'yo, hindi ka sisipot doon, sasabi ang rason mo, may sakit ka, umulang naman yun. Di ba? Ano naman ang pala. Doon ako tayo mga friend. Doon sa sinasabi nitong si Kabunyog Enzo Recto na yun nga, nagpipetisyon na naman daw to si na motion para makapag-bail siya. Ang kailangan nga ho dyan sa non-bailable na kaso ni Kibulog na yan, no bail, mapatunayan sa korte na the evidence of guilt is weak. Parang kagaya naman kay Bong Navarro. No? Tsaka kay Senadora Laila de Lima, kaya siya pinayagang mag-bail.
Kasi the evidence of guilt, napatunayan na korte na the evidence of guilt is weak. So, ang kasunod na ho niyan, halos dismiss na ho yung kaso na yan. Kasi nga, korte ang nagsasabi na maski na no bail recommended ka, non-bailable offense ang kaso mo, korte naman ang nagsasabi na gagrant yung, kasi the evidence, nakita na patunayan ng korte na the evidence of guilt is weak, kaya ka pinapayagan ka magpiyansa. Di para na rin sinabi ng korte, wala kang kasalanan. Di ba? Oo. Ay, nako. Ewan. Pero no akong nasubaybayan yan kay Gumabaw. Sino ba yun? Yung congressman dati na para Dennis Roldan, yung dating yung artisan Dennis Roldan, na ang kaso kidnap or ransom, di ba? No bail recommended, di ba? Nakapag-bail ho yun nakapag-bail. Kaya galit na galit sila Teresita Angsi na bakit nagranta ng bail. Oo. At parang naging pastor-pastor yun hindi Dennis Roldan Oo. Pero kalari natin. Pero yun nga, the evidence of guilt is weak. Pero nilaban nila ng nilaban. Maski nakalabas si Dennis in the end din guilty rin siya. Si Dennis Roldan. Maski na siya nakalabas. Kaya nasiyahan yung mga mantakin nung bata pa yung kinidnap, nung nabigay yung sentensya, binatilyo na yung ganun katagal ang inabot ng kaso na yun nung kay Dennis Roldan. Hanggang ngayon nata nakakulong pa si Dennis Roldan di ba? Ganun yun. Kaya lang masyadong ito. Si Dennis Roldan, nabigyan siya ng gano'n na the evidence of guilt is weak. Nakapagpiyansa siya, 500,000 yata I can remember. Si Bong Navarro naman, isang milyon, ba? Ang naging piyansa niya. And the rest, dismiss na yung kaso niya. Kay Laila de Lima, gano'n din. Pero ito, iba naman to. Pag ito nag-grant ng bail ng kagalang-galang na Korte Suprema, at sinabi na the evidence of guilt is weak, ng korte pala, na the evidence of guilt is weak, Sus Maria Josep, hindi ko na kayang isipin yan. Hindi tayo abogado, pero kayo naman, hindi yan sumuko. Ayaw umatin sa mga patawag sa kanya sa Kongreso, o either sa Senado, whatsoever, o ayaw pumunta. Nagka-contempt na nga yan hanggang sa inaresto na. Nung inaresto naman siya, hindi rin siya sumuko. Maraming nasaktan. Gumastos ng milyon-milyon ang gobyerno ni Marcos bago siya lumataw. Kung hindi pa talagang ibabaliktad na yung kingdom ni General Torre, hindi pa lalabas tong loko-loko nito sa totoo lang. Nung nakita na 4,000 na tao na, sundalo na yung nandoon, talagang assault na. Nagsalita ng General Torre, ingatan ninyong may masaktan na bata. Dahil maraming bata si Kibulog dun lumitaw ka na, sabi nung litaw siya. Baka kung ano pa makita ro sa kingdom dapat talaga tuluyan to No, mga friend. Wala pa rin Parang kulang pa rin sa diin tong si Bongbong sa totoo lang. Dapat yang Davao na yan Sabagay, nasa ilalim na yata nila General Torre at General Marbil yan Dapat yung mga pulis dyan, balasahin na Ilipat na sa iba't. Bigyan na ng panibagong pulis yung Davao na yan Ganun ang mangyari dyan Kasi, talagang kaharian nila yan bakit sila, sundalo nila pulis. Ang nagpapasweldo, gobyerno. Di ba? Para pagsilbihan si Duterte. Ganun na nangyari dyan Di ba sinabi ni Motabato? Nung dineklara yung patayan niya sa Davao, ang kasama namin, pulis, tsaka mga rebel returnees, hindi nga ako nagtatakip ng mukha bakit? Hindi naman ako malakas ang loob kong pumatay. Kasi, mayor ang boss ko, tsaka kasama ko mga pulis, mga rebel returnees, ganun. Di ba? At yun nga, sabi nga nitong
Ultimo NBI, sabi ni Arlene Stone eh. Oh, kanya pa rin eh. Kanya rin ang korte. Kanya lahat talaga eh. Oh. Sabi nga rin ng pamangkin niya, si Noel Duterte, oh, they live like king and queens in Davao. Oh. Sila ang talagang hari. Oh, di ba? Eh, kailan matatapos yan? Kung hindi, malamang matatapos na. No? ICC is the name of the game talaga yan. Dito, wala akong makukuha. At saka ang dami, Colonel, General, ang mga nasa pailalim eh, no? Oo. You know, inuulit ko naman yung kay Grijaldo. Putik yan talagang tsura na, maski anong gawin niya, hindi titilaok yun. Yan lang ko tayo mga friend. No? Iba gumalaw ang Panginoon. Sino mag-aakala? No? Ako, nung nanalo to, ako patay na. Si Juan de la Cruz, ubos. Pero tignan mo, no? Takay mo, Marcos Duterte, landslide. Putik yan ako tapos. Unboxing. Biglang ganyan ang nangyari. Di mo maiisip eh, no? Mga friend, eh, kita mo naman, nangangampanya yung dalawa na yun, talagang sweat-sweat na sweat-sweat. O, di ba? O. Tapos, kung naupo na sila, talagang pag-aalis si Bongbong, eh, beso-beso muna bago sasakay ng aeroplano at iiwan kay Sara Duterte ang pamamahala sa Malacanang. O, di ba? Biglang all of a sudden, ito na siya. Di ba? Magkulab na po tayo, mga boss. Talagang may Diyos. Talagang, ano, no, mga friend, si Torrio naman, no, naninibago. Ewan ko sa inyo. Maski sinong tao, kulong mo, maninibago, bugok. Lalo-lalo na kung walang kasalanan. Kaya bilib ako pangalan. Alam mo, bilib ako, friend? Kay Laila de Lima. Oo. Pati nakakulong na walang kasalanan. 7 taon. Hindi bumigay. Masyadong matindi ang ano na yun, si Senadora Laila de Lima. Matindi. Hindi ko sa biro. Ako, si Kibulog, kasalanan niya pa yan. Pero tignan mo, naninibago raw. Talagang maninibago ka, Kibuloy. Lalo-lalo na kung ang mga dinitira mo, puro 12-13, iba-ibang babae, araw-araw. Ayon yan sa investigasyon nila, General Marbil. Ha? Tibay mo talaga, Kims. Kinawa daw. Uubo-ubo ka. Ako nga, may ubo eh. Ay, naku. Magkulab na nga tayo, Kims. Ha? Tsaka, teka. Bakit ka nagkakasakit? Appointed son ka nga, di ba? Panginoong Hesus, hindi nagkasakit yan. May nabalitaan ba kayo nagkasakit ang Panginoong Hesus Kristo? Pinako sa krus, yun. Jeff Ramos nak, shout out. Limbrado Ludovico. Blessed morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Ay, nako. Talagang only the Philippines. Hoy, hello, Garci. Ikaw ang dapat mawala dyan sa kumilekta. Eh, hindi. Ninusage candidate niya si, si Mangusin eh. Pero sabi ng Comelec, ng Supreme Court, hindi. TRO yan. Bakit ninyo ninunusage candidate yan? Para TRO, nakakuha nga si Mangusin ng TRO. Dahil nga, ang ibig sabihin, hindi alam ng Supreme Court na hindi yan Marcos. Kaya, payag ang Supreme Court na tumakbo yan. Ganun ba? Payag? TRO eh. Oo, parang kagaya rin yung nakuha nung kaya nga gumasos ng 150 million para tatapon yung 6 na milyong na imprenta na balota. 22 pesos isang balota. Okay na. Ay naku, kaduda-duda. Federico Mandaco, nag-withdraw yan para pumasok sa survey si Amy Marcos. Tagilid kasi si Amy at dapat di na yan manalo. Hilong-hilo na sigar siya ngayon dahil din sa kagagawan niya. O, diba? Tagal na hilo yan eh. Federico Mandac ulit Talakayin mo din, Xerox, yung issue sa NGCP kung paano ang power supply natin ay kontrolado na pala ng China. Kung gugustuhin ng China na wala tayong kuryente ay isang pindot lang sa push button na nasa China. Sobrang nakakatakot na ito. Ito lang yung aksayahan kong panoorin sa Kongreso.
Magaling talaga si Congressman Jinky Luistro at yung resource person na si Atty. Matibag, dating CEO ng Transco. At inalis sa kanila ang pamamahala at ibinigay ng Duterte administration ang kontrol sa NGCP ng China. Ito ang dapat ayusin ng Marcos administration ngayon. Ayokong talakayin yan, masyadong malalim yan, Federico Mandak. Kayang-kaya naman ng mga nila Luistro eh. Oo, yun kailangan talaga dyan, talagang genius. Pero itong mga tinatalakay natin dito, hindi naman kailangan ng abogado ka para malaman mo kung paano gumalaw ang kamay ng Panginoon Diyos. Diba? Testenko, shoutout Karoke, parang may gumaganang hocus-pocus na naman sa Comelec. Your guess is as good as mine. Ha? Edita Bumahit. Ha? Welcome to the club. Ganun ba si Digong pala ay isang napakalaking sindikato pala? E ano ba sa tingin mo? Mary Ruiz, shout out. Where are the good men now? Bakit parang mga tanga ang nasa gobyerno? What will happen to our country? How did the Chinese come to destroy the peace in our country? Halos lahat na lang ng problema. Maling-mali ang nangyayari dahil mga matalinong Pilipino nasa abroad na. Ay nako. Ganun nga, Mary. David Alin Mendoza. Karoks, kumukuha lang ng simpatya ang kupal na FLM na yan. Tawa-tawa. Naghahanda na para sa 2028 election. Manghihingi naman ng pera yan sa mga OFW na madaling mauto. Ay nako. Totoo yan, David. Pilipino naman kasi. Nakakita lang kayo na namimigay at saka magandang magdadaldal eh. Ang dami ng pinadala. Parang ikinita nito, David sa daming nagpapadala rito na natanga niya. Na siya talaga kapatid ni Bongbong. Taki mo, pumirma sa birth certificate niya si Pacifico Marcos. Supreme Court, hindi niyo ba alam yan? Kaya nga ninunusin sa si Garcia Kayo naman Supreme Court, pinipigil nyo naman para sinasabi nyo na isama sa imprenta yung pangalan ni FLM. Kaya sabi ni FLM, ayoko na, wag nyo na akong ano dyan. Gagasos lang kayo ng milyon-milyon para lang sa akin. Boboto ka namin ni Kalatni, ha? Sa susunod kasi presidente natagbuhin mo. Alay ko. Sakit ng ulo ko sa ito. Loko-loko to. Kaya siya disqualify nung unang takbo niya, underage. Kaya sabi niya, kita nyo, Marcos ako totoong Marcos ako. Sabi ng Comelec, kaya ako disqualify, underage ako. Kung hindi ako Marcos, di sana, sinabi nila. Kaya ka disqualify kasi peke kang Marcos. Kaya ako original Pangalawang takbo ng bugok. Puta, pumayag yung Comelec. Okinawa, Japan, Inaresto na, inaresto. Kalagay, Mangusin, aka FLM. Yun ang hawak-hawak ng gago sa kanyang Puta, pinatakbo ng Comelec. Okinawa, Japan. O ngayon, nunusit candidate naman ng Comelec. Tinitiya ako naman ng Supreme Court. Sakit sa ulo talaga. Ano ba to? Ay, mga friend. David Alin Mendoza ulit. Manang Amy pa ang tawag ni Kabayo kay Amy. Aray ko. May ubo ko David totoo. Diba? Malat ako eh. Oo, pero hindi ako nagpapakumpine Okinawa, Japan. Kaya naman sa gamot. Pneumonia raw sakit nito si Kibulog. Wala bang ibang titingin na tawag dito? Hindi bias sa doktor, Baka inuubo yan kasi nga walang naaamoy na mga 12-13 Tuloy nga natin kay David. Manang Amy pa tawag ni Kabayo kay Amy Lacson, Marcos pala. Teka, sandali po, Karox. Di ba may sabi-sabi
na di anak ni Apo Makoy, si Aimee. Eh di wala po talaga silang relasyon ni Manang Aimee. Tawa-tawa siya. Bigyan na lang kasi ng pwesto sa gobyerno yan si scammer na yan. Maganda siguro po ay magsama sila ni Larry Katok. Katok. Gadon. At o di kaya po eh sa Bureau of Animal Welfare. Total mukhang kabayo naman. Oy, David, oh, saka pa para kasi Ted eh. Ito si Kalat niyo. Wow, Idol Francis. Supporter mo pa rin kami ni Kasani. Oo naman. Miss na miss ka na namin. Fight lang, Idol Francis. Fight lang. Patay tayo dyan. Ay, naku. Nabuhay na naman. Di ko na ano yan eh. Kaso ANC. Oh. Kalati Baya. Oh. Salamat. Maraming salamat, Idol Francis. Nang dahil sa iyo ay nagkatagpo-tagpo at nagkakilala naging magkapatid na rin kami ni Kasani. At syempre, ang pagkabuo ng tropang Alapaap, totoo tagal. Sa uulitin, maraming salamat, Idol Francis, ibang klasika. Mabuhay ang the one and only Philippine pandemic hero. Patay tayo dyan. Shout out, friend Shelvin Sapeda, Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo ha, mga friend. Friend Amy Bingson, Dolor Garcia, shout out. Ay ako. Parley Pulido, welcome to the club ha. Umiiksena na naman ang gago na to. Naawa nga siya Parley sa gobyerno. Kesa gumastos nga naman ng 100 milyon, eh siya umaatras na sa laban. Kasi binura na nga siya ng COMELEC eh. Sabi naman ng Supreme Court, hindi, sama niya yan eh. Di pa magpapanibago na naman, gagastos nga naman ang gobyerno. Kasi panibagong hulma na naman ang gagawin ng COMELEC eh. Sasama yung pangalan ni Caballo. Tanginang yan. Kaya sabi ni Garcia, oy mga gusto pang umatras, habang maaga, umatras na kayo. Di ko kailan nag-iimprenta kami, saka kayo aatras. Tanginang yun, ano ba yan? Buisit. Ay, buti na lang, hindi pa nag-iimprenta. Magaling talaga si Caballo. Si Caballo, to si Mang Usim. Kung na-imprenta na, saka ka-atras. O, di ba? Sa'yo. Bakit sa ulo itong, ano ba to? Ngayon lang ang nangyari yan. Totoo. Only in the Philippines. Dapat di ka umatras eh. Papagawa na nga kami ng banner ni Kalat, ni Iko Caballo ko eh. Christian Cheng. Have a safe evening po, Tatay Rox. Kinukomentaryohan ko po nga yung live stream po ng RMN. Binalita nga din po yung katarantaduhan ni Caballo, STFLM, mula naman po talaga na mag-ambisyon siyang pasukin ng maduming laro ng politika. Nuisance na talaga siya. Hindi. Sabi ng Supreme Court, hindi raw eh. Di ka. Christian Cheng ulit to. Lahat po sila magugulo. At as in mula ulo hanggang galamay ng talampakan nila lahat. Malacanang, Comsilec, Kwarta, Suplema, isama ko pa ang DOJ, lahat-lahat ng ahensya ng gobyerno, mga magugulo. Dapat sa kanila, magtayo na sila sa sarili nilang mundo at nasyon. Bagay, ganyan sila. O, diba? Shout out! Michael Edwin, my friend. Jane Labay na, shout out ha. Tsaka sa pamilya mo, mga boss. Christian Cheng ulit to. At ano daw po sabi, niyang nuisance ka, ambisyosong FLM, marami pa namang eleksyon na darating. Marami pa raw. Sa ngayon, binibigay daw niya muna ang kanyang mga followers kay Amy Marcos. At sa palagay niya, Bugbatay Rox, buhay pa siya by the time na may eleksyon ulit. Oy, FLM, huwag kang pakasiguro na malakas ka pa sa mga susunod na eleksyon. Malay mo, bukas makalawa, goodbye world ka na. At malay mo, next election, nasa loob ka na ng kulungan ng aso.
Richard, check ulit ito. Ito namang mga nginata ni Uslit Mata, Hello Garci Magic Matic, na yung mga kandidatong gusto na umatras, mag-withdraw na, gawin na kasi mahirap na aabutin naman ng 4 days pag-print ng mga bagong balota. O gag ka talaga, Garcia. Dinlangin mo ang uslit mong mata. Puro ka reklamo, bayarang Comelec. Cheer, ano yan? Mando na naman sa iyo ng mga big boss mo para ano? Gusto nyo matirang mga kandidato, 4 na sinatrolls. Yung mga kandidato nyo lang para sakto na naman sa SD card yung mga peste talaga kayong lahat. Kaya sige na po tay. Nakaka-irita na po talaga ng gusto mga yan. Bye po. God bless you always. Kay Nanay Cecil. Oo. Salamat sa mga concern nyo kay Mama ha. News analysis shout out Good morning night po Sir Rox at sa mga ka-warriors. Ito na naman to si Ted na to eh. Sabi ni Ted, nabigyan pala ng TRO si Leo Marcos ng Supreme Court. Napaka-perwisyo nito Supreme Court. Napaka-perwisyo nito Supreme Court. Bukod sa sinayang nila ang 132 million na imprenta na balota, nagbigay pa ng TRO kay Leo Marcos. Di ba nila alam na hindi tao ito? Sobra kayo no? Di ba nila alam na hindi tao ito kundi kabayo? Kabayo nga ba si Leo Marcos, Karoke? Ano ba sa tingin mo? Yan ang kabayong nagsasalita. Kaya nga pwedeng ilagay sa Guinness Book of World Record. News analysis ulit Mag-decide na daw ang gustong may balak na mag-withdraw sa sinatrol yung mga kandidato. Aba, masyado ka namang mainipin at nagmamadali. Stray Dogs Garci. 2 to 3 days aabutin para sa pag-print ng mga panibagong balota? Basta ako, news analysis, tamang duda ako dyan. Ano ba yan? Yan bang mga ibang yan, nag-file kayo ng kandidato para nang guloy ninyo yung Comelec? Tapos biglang aatras kayo kung kailan naka-imprenta na? Huwag nyo nang huwag nyo nang baguhin. Kung may aatras, huwag nyo nang baguhin. Yung imprenta naman kayo kung may aatras, ganon. Comelec, Garcia, kau naman. Pag naka-imprenta na, maski umatras, di huwag nyo nang baguhin. May social media naman ngayon eh. May mainstream media, ideklara nyo lang, ito si Tanga, na nag-aspire na maging senador, biglang nagbago isip, may sira ang ulo, di huwag nyo iboboto, wala nang bilang yan, di tapos na. Ba't kayo kakastos pa ng milyon-milyon? Just analysis. Teka lang po, Sir Rox. Nagpapahalata lang talaga itong si Garcia na midnight appointee ni Duterte na abogado naman ni Krupski. Anong 2 to 3 days? Last 22, dayaan nga, saglit lang yung IP address ng Minagic mo sa kumpas ng mga Supremo mo. Magtigil ka nga, Magikerong Garcia. Thank you po, Sir Rox. Mabuhay po kayo. Ay, nako. Kung pwede lang hatakin, maging mayo na eh. Putik yan. Shelly Jaser, shout out. Tama ka, Idol Rox. Malayo pa ang hustisya. Hay, nako, buhay. Basta ako, Rox, masaya kasi medyo may liwanag na sikat sa kay Percy Lapid, mabasa case. Si General Torre na ang hahanting kay Bantag. Sana nga, Shirley, di ba? Sensya na ako kayo sa boses ko, talaga. Naubuho ako Kalat ni Baya ulit Saan? Pilipinas ang pupunta? Di saan pa, kundi sa diretso sa Inidoro. Patay tayo dyan. Doon ba yun? Shelly Jaser ulit Patay tayo dyan, Karox. Takot ka rin pala sa nangyayari sa Comelec. Natatakot rin ako Baka yung mga iboto ko, malinti ka na naman. Basta mga friend, kung natakot tayo nung nakaraang eleksyon, mas nakakatakot ngayon,
Sa totoo lang. Ha? Pero umasa tayo, may Diyos eh, di ba? Hindi tayo pababayaan yan. O, tingnan mo ang nangyari kay Kibuloy. O, napuno na ang Panginoon sa'yo, Kibuloy. Sa mga kahayupang pinagagawa mo din sa lupa. Ha? Ang takin mo, ideklara mo yung sarili mo, gago. Dadaan sa yung kaluluwa ng tao bago makarating sa langit. Hindi ka siraulo. Yung komilik nito. Pero takbo niya yung baliw. Elizabeth Iscare. Ito naman desisyon ni BBM na ayaw daw niya makialam ang ICC sa kaso ng mga Duterte. Pero tira lumalambot siya ngayon. At tama lang siguro napayagan na niyan dahil sumusobra na ang mga pambabastos nila kay BBM at gusto pa nilang ipagbagsak ang administrasyon ngayon. Dapat lang na magdesisyon siya agad na pumasok dito ang ICC at dito makikita ng buong mundo kung gaano siya katapang at nasa matuwid siya sa landas. O, di ba, Sir Rox? Sinabi mo pa, Elizabeth. Elizabeth ulit to. Ito naman desisyon ni BBM. Ay, nabasa ko na to. Elizabeth ulit to. Ang sa akin naman, opinion, tungkol sa Quadcom, mas magaling naman di hamak sila kaysa sa Senado. Sabi nga siya, di ba? Lamang ng isang paligo. Nakulang sa tapang nila dyan kasi nga mas maraming pro Duterte dyan. Kaya siguro nagdadalawang isip ang Quadcom at kung ibang senador dyan na ituloy impeachment kay Sara. At sa tingin ko pagkatapos ng eleksyon nila ito itutuloy para sure ball sila na mapapatalsik ang siga at basto sa Sara na yan. Yun lang ang opinion ko dyan. Kaya kunwari alangan silang ituloy yan, di ba, Sir Rox? Kasi nga kapag nanalo dyan sa Senado ang anti-Duterte sa eleksyon ngayon, shoot, di ba? O. Hindi, huwag na muna yan eh. Unahin na muna ang sampahan ng kaso. Yun ang sa akin, Elizabeth. Kasi ang liwaliwanag eh, mga kaso eh. Mga paglulustay ng pera eh, plunder eh, ang liwaliwanag eh. Wala naman siyang immunity from suit, di ba? Bakit inuuna impeachment? Kasuhan ha. Nobel recommended yung mga kaso na yan ni Sara Duterte eh. Ang liwaliwanag naman, di ba? Elizabeth Iscare ito. Dagdag comment ko pa po, dapat lang kasuhan ng Duterte allies na yan. At ikulong kagaya ng ginawa nila sa ordinaryong tao na basta nila itong kinukulong. Sana ipakita ng ating korte na may totoong batas tayong umiiral dito. At dyan malalaman ng buong mundo kung totoo ito. Ilabas ang tapang nila dito sa mga Duterte. May balls kaya sila? Balls. Takot sila dyan eh. Diba? Chupisa Bunaaw, shout out. Good morning po kuya at sa mga ka-warriors. Sa umaga nga po ako magpo-comment. Ano ba? Umaga na po ako makapag-comment. Ano ba't yung ang gulo-gulo? Magulo pa sa gubat na makulot. Naku, may niluluto ang Comelec, steak Comelec. Mamaya niya, number 1 pa si Ipe o si Willie. Tapos laglag pa ang mga karapat-dapat na maupo sa pwesto. My Lord Jesus, huwag mo pong ipahintulot na mangyari. Totoo yan. Chupista ulit to. ICC, nananawagan na po kami. Sa madaling panahon, dumating na kayo sa Pinas. Kawawa na si Juan de la Cruz. Sa mga kamay ng mga halimaw, please, dumating na po kayo. Diba? Dapat yung ICC talaga, dapat yung rally sa 31, meron po tayong rally sa 31, sana po, mga kadiboto, mga mahal pong Sinareno, sana makarating po kayo. Kung yung Iglesia ni Cristo, tuldok lang ho yan sa Katoliko. Hilingin nila po niyo sa darating na rally sa katapusan ng Enero na yun nga papasukin ng ICC, makiki-ooperate na at magbalik na tayo bilang miyembro ng ICC. Wala namang masama eh. Hindi naman nakikialam ang ICC sa hustisya natin eh. Maliban na nga kung ganyang klaseng karumal-dumal naman na patayan na yan. Oh, di ba? Naginawa nitong Desiree Digong fake drug war niya, di ba? Oh. Chupista Bunaaw ulit. Tia Deli, anyari, bakit di ka na nagpaparamdam?
Nawa okay ka lang, Miss Yutia Deli. Oo. Friend Shervin. Ay, dito si Pastor, oh. Pastor Jun Lagon, shout out. Good day, Manong Roque. Long time no comment. Ang dami kasing ginagawa sa pagpalit ng taon. At sa dami ng napapanood kong issue dito, di na ako makakapag-comment. Kasi maya-maya may bago na namang vlog. Napa-comment ako ng maaga kasi makakatakbo na naman si ano? Kaya ka pala. Makakatakbo na naman si Panaderia Hero na half brother ni Bonget, half tao, half kabayo. Kalat ni, suportahan natin si Kabayo sa kanyang pagtakbo. Papalayo sa NBI. Regards po kay Manang Cecil. Oo. Tama ba ako, friend? Pastor Jun Lagon, ha? Akalain ba ni Kibuloy? Naaabutin niya to? Sa presidenteng ito? Lumusot siya sa mga ibang presidente, di ba? Tignan mo kung paano gumalaw ang kamay ng Panginoon. Di ba? Tanahin mo, babuyin mo yung Panginoon kung di ka bugok. O, yan ang naabot mo ngayon, gago. Yung meron daw siya mansion sa langit, gago. Oy, Comelec, ano ba kayo? Baliw yung tao nga, pinatatakbo nyo. O, takot ka. Niniwala ka ba, Garcia, na hindi ka makakarating sa langit kung di yan pipirma? Pati pagtawa ko, may ano talaga. Marilo Pabianak, shout out. Good nun po tayo sa mga ka-warriors. Yung di dapat declare innocent, siyang ginagawa ng Comelec. Masyado pang malayo pa talaga mapaayos ang bansa. Gang itong si Garcia, ang nakaupo, walang intensyon para sa kabutihan ng bansa. Ay, nakakalungkot. Mabuti naman po at tila may justice na tayong natatanaw sa kaso ni Kapersi kay General Torre. Maghahanap kay Bantag. God bless us po tayo sa mga ka-warriors. God bless, Marilo Castro. Marilo ulit, oh. Impong Basyang. O, ayan na. Team Piadelli ka eh. Miss na miss ka na mga ka-warriors. Yung matinding comment mo na super long at mga banat na pasaway sa gobyerno. Dami ng ganap. Kaya kailangan ka na ng channel ni Tatay Roque. God bless you. Oh. Bukas. Tatry kong tawagan siya. Marilo pa ba nito? Marahil may ibang plano si Lord kay Atty. Toto Ausing. Kung di siya mapasama sa candidate bilang senador. Diba? Totoo yan. Tignan mo si ano. Ay, bukas natin pag-usapan. Si Soprano Vasquez ba yun? O hindi siya nananalo sa local. O, diba? Napapanood niyo po ba yon? Si Soprano Vasquez na nanalo sa The Voice sa Amerika? O siguro kung nanalo siya sa local, baka hindi na siya pumunta ng Amerika, di ba? O ibang gumalaw ang Panginoon, Lord. Ha? Di ba? O tignan niyo ngayon, sikat na sikat siya. Sa buong mundo, ha? O kung nanalo siya sa mga The Voice Philippines, di baka hindi na siya nakarating ng Amerika, di ba? $100,000 yata ang naging premyo niya. Iba pa yung mga marami pang binigay, di ba? God moves in a very mysterious way, sabi ko nga. Basta manalig lang. Libby Adelo, welcome to the club, Libby. Libby ba to? Libby, oo. Nabayaran niya ni Amy Marcos. Aagaw kasi ng boto niya yan dahil Marcos din ang gagamitin. Scammer yan, ayon kay Kapersi. Hindi lang kay Kapersi. Buti na lang pinindot ko yung US, oh. Kako, walang comment si 3J Shop. Meron pala, ito. Sir Rox, di ko kilala yung FLM. Ganun pa man. Kung mas pinanghihinayangan niya yung mga balota na piprint na kaya siya umatras, then it tells you what kind of character he is. Ang mali ay mali. Hindi tayo pwedeng magsettle sa
Mali dahil sayang ang mga balota. Thanks. That kind of mentality is obnoxious. O, diba? Sira nga ulo yan eh. Di mo ba kilala yan? Kasi kilala yan eh. Maraming mga OFW nagpapadala dyan dahil nga namimigay ng bigas ng pandemic. Oo, maraming nagago yan. 3JC po lang. Sir Rox, kung nagkamali si Garcia ng papuprint ng mga balota, di ba dapat may parusa yun? Hindi yung bayan ang magsasaper sa kanyang kapalpakan. Kung kinakailangan niyang palitan ng mga balota, palitan. Alam mo, Sir Rox, another scheme na naman ito ni Garcia. Tapos papalusutin lang natin. May ewang na kung paano. Parang bulbul yung Comelec, oh. 3J siya pala ito. Alam mo, Sir Rox, sa dami rin naman ng mga issue, kila Digong and family, kahit pa paano, natataranta na rin mga yan. Kahit pa marami silang datong. Siyempre, the more marami silang issue, the more marami silang gastos. Marami silang mga babayarang mga tagasunod nila. Kaya naman, Sir Rox, talagang ang ICC ay naaamoy na natin. Huwag tayong maniwala kay BBM na kontra siya sa ICC. Pautot lang niya yon ni BBM. Siyempre, sana. Tsaka hindi. Ngayon pa siya kontra. Gusto na siya putulan na ulo. Pinapapatay ka na. Kontra ka pa. Ano ka? Hilo? 3J Show ulit. Sir Rox, ano itong napapanood ko sa hearing ng Congress tungkol sa NGCP? Naku, alam mo ba kaya binan ang TikTok sa US kasi ganyan ang gawa ng mga Chinese. They spy. Kala mo lang, pa-TikTok ka lang pero kinukuha ang info natin. Sir Rox, pakidiscuss mo nga ito. Medyo bago sa akin ito. Hindi ko kaya yan eh. Masyado malalim yan. Pinapanood ko yan. Ang gagaling naman talaga nila Luis Tro. Tsaka yung mga nagtatanong tungkol dyan. Oo nga. Sabi nga, isang pindot lang daw sa China eh. Wala na rata kuryente. Diba? Oy, mission accomplished mga boss. Hanggang bukas po muli. Oh, God bless. Kibuloy. Ano nangyayari na? Kita mo ha? Basta yung pag gumalaw ang Panginoon, di mo kaya. Walang pwedeng umawat. Tignan mo yung kay Moises. Oh, solo lang niya. Napalaya niya mga Hebrew slave. Di ba? Magandang gabi po mga boss. God bless. Sana nagustuhan ninyo itong topic natin ha. The hand of the Lord. Sabi nga, di ba?